Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1161. Anong gusto mo? Ngumisi ang matipunong lalaki at sinabing, ang ilan sa kanila ay lumuhod at yumuko sa akin. Pagkatapos, tawagin mo akong lolo, at matatapos na ang bagay na ito. Kung hindi, hahayaan kong manatili kayong lahat sa ospital. Nang makita ang mabangis na mga mata ng matipunong lalaki, maraming tao ang hindi nang ahas na tumingin sa kanya. Sa oras na ito, ang lahat ay masyadong natahimik. Napagtanto nilang may nakilala silang gangster. Tsaka yung tipong gangster na napakagaling makipaglaban at napakabangis. Dahil dito, pinagsisisihan nila ang kanilang salpok ngayon. Kung alam nila ito ng mas maaga ay nagpanggap silang lasing sa private room at hindi lumabas. Ngayon, nanganganib silang mabugbog sa ospital anumang oras. Kasabay nito, ang mga puso ng mga taong ito ay puno ng mga reklamo tungkol sa ilang mga tao na nakikialam lamang sa negosyo ng ibang tao. Sinabi mo na dapat kang pumunta sa banyo. Bakit kailangan mong gumanap na bida para mailigtas ang kagandahan? Kung wala kang kakayahan, huwag mong gawin ang trabahong porselana. Ngayon, hindi lang sila binugbog, kundi idinawit pa nila ang iba. Sa oras na ito, ang puso ni Xiaobing ang pinaka-naghihinayang. Naiinis siya sa matipunong lalaking bumugbog sa kanya, at nagalit din siya sa mga taong gumawa lang ng gulo. Kung hindi dahil sa kanila, hindi siya magpapakatanga sa harap ng maraming tao. Gayunpaman, ngayon lang niya naranasan ang galaw ng matipunong lalaki. Si Xiaobing ngayon ay hindi nang ahas na humanap ng gulo sa kabilang partido. Sa puso niya lang naireklamo, medyo sobra na ba ang hiling mo? Tinalo mo rin ang mga tao natin, tapos ngayon gusto mo silang yumuko at humingi ng tawad. Sabi ni Wu Hao na nakakunot ang noo, sobra, meron pa, gusto mo bang subukan? Sabi ng matipunong lalaki, hindi kumikibo. Walang pagpipilian si Wu Hao. Hindi ito ang paaralan noon. Ang mga tao ay hindi nangatuwiran sa kanya. Kasabay nito, hindi ito Shanghai. Hindi niya teritoryo iyon. Limitado ang mga paraan na naiisip niya. Ngayon, maaari na lang siyang umasa na may palihim na tumawag ng pulis. Hanggat nagpumilit sila hanggang sa dumating ang mga pulis, magiging maayos sila. Oh, meron ka pa. Gusto kong makita. Sa oras na ito, sumiksik si Huang Feng sa mga taong nasa harapan niya at naglakad sa tapat ng matipunong lalaki at mahinang nagsalita. Sino ka ba? Wala ba kayong utak? Gusto mong matikman ang kamao ko di ba? Pinandilatan ng matipunong lalaki si Huang Feng at sinabing. Sa kanyang opinyon, sinasadya siya ni Huang Feng na pukawin, tinatreto ang kanyang babala bilang isang biro. Nakita ng mga kaklase ni Huang Feng na mas nagalit ang matipunong lalaki, at lalo silang nakaramdam ng takot. Ordinaryong white-collar workers lang sila, at wala silang magandang relasyon. Malinaw na hindi isang matalinong bagay na maging kaaway sa mga gangster na ito. Sa makatuwid, nagrereklamo din sila tungkol kay Huang Feng sa kanilang mga puso. Bakit kailangan niyang lumabas at pukawin ang kabilang partido? Hindi ba't kailangan din niyang magdusa? Sa kabilang banda, gamaan ang loob ni Wu Hao at Xiaobing. Hindi sa inakala nilang malulutas ni Huang Feng ang problema sa harap nila, ngunit naramdaman nila na kung lalabas din si Huang Feng, hindi lang sila ang mawawalan ng mukha. Kung nais ni Huang Feng na tumayo at lutisin ang problema sa huli, sisisihin lamang siya ng lahat at hindi maramdaman na wala siyang silbi. Matigas ba ang mga kamao mo? Ang ekspresyon ni Huang Feng ay tila hindi nagbabago. Kung ang pagharap sa ilang gangster sa kanyang harapan ay namumutla, kung gayon siya ay masyadong inutil. Dapat malaman na ang mga kalaban na nakaharap niya noon ay mas malakas kaysa sa matipunong lalaking nasa harapan niya. Kapag kaharap ang mga taong iyon, wala siyang masyadong takot. Paano siya matatakot sa isang ordinaryong gangster? Naghahanap ka ng kamatayan, bata. Nakita ng matipunong lalaki na paulit-ulit siyang pinukaw ni Huang Feng, at sa wakas ay hindi niya maiwasang iwagayway ang kanyang kamao kay Huang Feng. Nakita ng ilang tao sa gilid ni Huang Feng ang matipunong lalaki na ikan-away ang kanyang kamao, at hindi nila napigil ang mapasigaw. Tila ngayon lang nila nakita si Huang Feng na tinamaan tulad ni Xiaobing. Sa kabilang banda, habang pinipigilan ni Xiaobing ang pagdurugo, ninisya niya ang kanyang puso.
Lihim niyang sinisi si Huang Feng sa pagiging talagang handal. Gayunpaman, ito ay mabuti rin. Sa oras na iyon, hindi lang siya ang nasa mahirap na sitwasyon. Hindi maaalala ng ibang tao ang kanyang nakakahiyang hitsura dahil mas mapapahiya lang si Huang Feng kaysa sa kanya. Gayunpaman, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay agad na natigil. Bakas sa mukha niya ang gulat at hindi makapaniwala. Ang kanyang bibig ay hindi sinasadyang nagsabi, paano ito posible? Ang pangungusap ni Xiaobing din ang gustong sabihin ng ibang tao sa eksena. Ang kanilang mga puso ay kapareho ng kay Xiaobing. Pakiramdam nila ay mahirap tanggapin ang sitwasyong nasa harapan nila. Paano ito posible? Ganito rin ang sinabi ng matipunong lalaki. Tumingin siya kay Huang Feng sa harap niya na may gulat na mukha. Bahagyang inunat ng kabilang partido ang kanyang kanang kamay at hinawakan ang kanyang kamao. Kanina lang, nagalit siya dahil sa provocation ni Huang Feng, kaya ginamit niya ang lahat ng lakas niya sa suntok na iyon. Gayunpaman, kahit ganoon, madali pa rin itong nahuli ni Huang Feng. Biglang hinawakan ng kanang kamay ng kabilang partido ang kanyang kamao. Gusto ng matipunong lalaki na makawala sa kontrol ni Huang Feng, ngunit ang kanang kamay ni Huang Feng ay parang isang set ng mga tanikala na mahigpit na nagpakulong sa kanya. Kahit anong pilit niya, walang epekto. Sa pagtingin sa mukha ng matipunong lalaki na namumula dahil sa sobrang pagod, naunawaan ng mga tao sa eksena na ang matipunong lalaki ay hindi naawa kay Huang Feng, ngunit talagang hindi siya ang kalaban ni Huang Feng. Hindi siya makawala sa kontrol ni Huang Feng. Bilasan mo, nasa harap lang. Sa oras na ito, isang pamilyar na boses ng babae kay Huang Feng ang narinig. Bakit ang daming tao? Anong nangyayari? I don't know. Tingnan mo, yung matipunong lalaking yun na gusto lang mag-take advantage sa atin. Lumingon si Huang Feng nang may pagtataka at nakakita ng ilang pamilyar na boses. Si Zhu Zaiyu iyon at ang iba pang mga babae. May dalawang lalaki sa tabi nila. Huang Feng, bakit ka nandito? Sa oras na ito, nakita rin ni Zhu Zaiyu si Huang Feng sa karamihan. Sumiksik siya sa mga tao at pumunta sa gilid ni Huang Feng. Tanong niya na may pagtataka. Hindi niya inaasahan na makikita niya rito si Huang Feng. Nandito ako para kumanta kasama ang mga kaklase ko. Nandito ka rin ba para tumugtog? Tanong ni Huang Feng. Oo, tumango si Zhu Zaiyu. Pagkatapos, tumingin siya sa matipunong lalaki sa tapat ni Huang Feng at sinabing, bakit mo siya inaaway? Kanina, siya ang gustong magsamantala sa akin at kay Hong Li. Kung hindi lang may darating para tumulong, kung gayon. Bagamat hindi natapos ni Zhu Zaiyu ang kanyang pangungusap, naunawaan din ni Huang Feng ang nangyayari. Hindi niya inaasahan ang ganoong pagkakataon. Ang mga babae pala na iniligtas ng kanyang tatlong kaklase ay si Zhu Zaiyu at ang iba pa. Kung ganoon, mas nararapat pa sa kanya ang makialam. Kasabay nito, nagpapasalamat din si Huang Feng sa tatlong kaklase sa kanilang tulong. Sa pag-iisip nito, pinilipit ni Huang Feng ang kanyang kanang kamay. Sa isang basag, nabali ang braso ng matipunong lalaki. Agad namang yumuko ang lalaki at lumuhod. Nagpakawalay pa siya ng tili na parang baboy na kinakatay. Kabanata 1162. Gayunpaman, kahit na ang taong ito ay sobrang miserable na, si Huang Feng ay wala pa ring intensyon na palayain siya. Si Zhu Zaiyu ay babae na niya ngayon, at talagang gustong samantalahin ng lalaking ito ang kanyang babae. Paano siya binitawan ni Huang Feng ng ganoon kadali? Sa makatuwid, pagkatapos lumuhad ang kabilang partido, si Huang Feng ay sumipa. Ang katawan na hindi bababa sa 180 kilo ay lumipad palabas na parang saranggola na may putol na tali. Lumipad ito ng 4 o 5 metro bago ito bumagsak ng husto sa lupa. Dahil dito, lumakas at naging miserable ang sigaw ng lalaki. Parang nabali lahat ng buto sa katawan niya. Huang Feng, nandito ka rin. Sa oras na ito, nasagasaan din si Hong Li. Tuwang-tuwa siyang makita si Huang Feng. Alam niya na nailigtas ni Huang Feng si Zhu Zaiyu noon. Bagamat hindi niya alam ang mga partikular na kakayahan ni Huang Feng, dapat ay napakahusay nitong makipaglaban. Kung titingnan ang engkwentro ng matipunong lalaki, alam din niyang wala siyang ginawang masama. Huang Feng, well done. Sobra-sobra ang lalaking iyon. Gusto niya talagang samantalahin tayo. He deserves to be beaten to death. Sinabi ni Hong Li kay Huang Feng. Ngumiti si Huang Feng kay Hong Li.
Pagkatapos, tumalikod siya at sinabi sa dalawang estudyanteng binugbog ng matipunong lalaki, "Salamat. Ang taong niligtas mo lang ay kaibigan ko." "No, no need to thank you. Kinakabahang sinabi ng dalawang estudyante kay Huang Feng. Hindi nila inaasahan na si Huang Feng ay may ganoong kakayahan. Talagang tinago ng manipis na katawan na iyon ang napakalaking lakas. Ang matipunong lalaki ay hindi makatiis kahit isang galaw mula sa kanya. Nagulat din ang ibang mga estudyante sa husay ni Huang Feng. Gayunpaman, sa parehong oras, sila ay na-relieve din. Dahil napakalakas ni Huang Feng, hindi sila matatalo ng mga gangster na iyon. Ito ay malinaw na magandang balita. Naglakas loob ka talagang saktan ang amo natin. Bugbugin mo hanggang kamatayan ang bastos na ito. Pumunta ka, basagin mo ang kanyang mga kamay at paa, at ipaghiganti ang aming amo. Ang mga taong natigilan sa biglaang pagpapakita ng lakas ni Huang Feng ay hindi lamang mga kaklase ni Huang Feng. Pati ang mga taong dinala ng matipunong lalaki ay medyo natulala. Sa oras na ito, sa wakas ay nag-react sila. Nabugbog ang amo nila. Paano nila natitiis ito? Nakita rin nila na bagaman maraming tao si Huang Feng sa kanyang panig, lahat sila ay duwag. Si Huang Feng lamang ang nang-ahas na kumilos. Sa kasong ito, kahit na si Huang Feng ay makapangyarihan, siya ay isang tao lamang. Halatang marami silang tao, sabay hampas ng amo nila sa harap nila. Kung hindi sila gumawa ng hakbang, hindi nila maitaas ang kanilang ulo kapag kumalat ang balita. Kung ayaw nilang mawalan ng mukha, maaari lang nilang piliin na atakihin si Huang Feng. "Umalis kayo ng konti," sinabi ni Huang Feng kina Zhu Ziyu at Hong Li. Pagkatapos, sa halip na umatras, diretso siyang sumugod sa gitna ng mga gangster na iyon. Ang kanyang figure ay pumagitna sa kanila. Ang hindi inaasahang pangyayari na ito ay bahagyang natigilan sa mga gangster na iyon. Hindi nila inaasahan na magkakaroon talaga ng ganoong reaksyon si Huang Feng. Tapos, mas lalo silang nagalit. Ipinakita nito na minamaliit sila ni Huang Feng. Hindi lamang siya natakot, ngunit nagkusa rin siyang umatake. Kaya naman, isa-isa silang nagalit, at ang kanilang mga pag-atake ay naging mas malupit. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nalaman nilang walang silbi ang kanilang ginawa. Gaano man sila kalupit, walang silbi kung hindi nila matamaan si Huang Feng. Natagpuan nila ang hindi katanggap-tanggap na katotohanan ito. Si Huang Feng ay malinaw na nasa gitna nila, malapit lang sa kanila, ngunit hindi nila matamaan si Huang Feng. Kadalasan, kapag sasampalin na siya, pinapakita nito na hangin lang ang tinamaan nila sa huli. Hindi magiging magalang si Huang Feng sa kanila. Sa dami ng tao, sinuntok at sinipa niya pakaliwat kanan. Isa-isang lumipad palabas ang mga gangster. Inihagis silang lahat sa direksyon ng dating malakas na lalaki, para hindi makaramdam ng kalungkutan ang malakas na lalaki habang nakahiga mag-isa. Wala pang isang minuto, ang mga gangster na gustong turuan ng leksyon si Huang Feng ay bumagsak lahat sa lupa at humagulgol. Tiningnan nila si Huang Feng nang wala ang dating kabangisan sa kanilang mga mata. Sa halip, nagkaroon ng maraming takot. Ang mga kaklase ni Huang Feng ay tumingin kay Huang Feng na may kaunting paghanga at pagkamangha sa kanilang mga mata. Hindi nila inaasahan na si Huang Feng, na may napaka-ordinaryong pagganap sa universidad, ay magkakaroon ng napakalakas na kasanayan. Siya ay humarap sa napakaraming gangster na mag-isa, at hindi siya nagdusa ng anumang pinsala. Tinalo niya silang lahat. "Magwala ka," sigaw ni Huang Feng sa mga tao sa lupa. Ang mga taong iyon ay nagpupumilit na bumangon, at pagkatapos ng panahong ito ng paggaling, ang malakas na lalaki mula noon ay gumaling din. Pinilit niyang tumayo at tumingin kay Huang Feng. Gusto niyang magsabi ng ilang salita, ngunit nang makita niya ang malamig na mga mata ni Huang Feng, hindi niya namamalayan na nanginginig. Pagkatapos, mabilis siyang umalis kasama ang kanyang mga kababata. Nararamdaman niya na kung may sasabihin siya, tiyak na sasalakayin siya muli ni Huang Feng. Iniisip ang sakit na ngayon lang ay hindi na siya nang ahas na manatili rito. Mas mabuting iwanan ang masamang bituin na ito sa lalong madaling panahon. Nang makitang umalis na ang mga gangster, sa oras na ito, nakahinga ng maluwag ang mga kaklase ni Huang Feng. Alam din nilang tapos na ang usapin ngayon. "Huang Feng, hindi ko inaasahan na napakagaling mo sa pakikipaglaban. Tama, sobrang nakakamangha. Mas maganda pa sa mga pelikula. Damn, Huang Feng, ang cool mo ngayon."
Pinalibutan ng mga kaklase ni Huang Feng si Huang Feng, at lahat sila ay nambobola kay Huang Feng na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Siyempre, hindi lahat ay nasa mabuting kalooban. Si Xiaobing at Wu Hao ay nasa masamang kalooban. Noong una, gustong makita ni Xiaobing ang eksenang binugbog ng malakas na lalaki si Huang Feng. Kung ganoon, hindi lang siya ang mabubugbog. Gayunpaman, ang kakayahan ni Huang Feng ay hindi inaasahang malakas. Talagang tinalo niya ang mga gangster na iyon. Bilang isang resulta, hindi ba ito magpapahiya kay Xiaobing? Si Wu Hao ay nasa masamang kalooban din. Originally, siya ang class monitor. Nang magkaproblema ang klase sa universidad, siya ang lumutas nito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, talagang humarap si Huang Feng para lutasin ito. Bukod dito, ito ay nasa isang sitwasyon kung saan hindi niya ito malulutas. Hindi ba ito gagawing tila walang kakayahan si Wu Hao? Tiyak na iisipin ng mga kaklase sa paligid niya na maaari lang siyang maging kapaki-pakinabang sa universidad. Magiging inutil siya sa lipunan. Sa makatuwid, mas gugustuhin ni Wu Hao na si Huang Feng ay katulad niya at hindi niya kayang hawakan ang bagay na ito ngayon. Mas gugustuhin niyang bugbugin kaysa hayaang lutisin ni Huang Feng ang bagay at nakawin ang kanyang limelight. Gayunpaman, dahil nangyari na ang mga bagay, walang silbi para kay Wu Hao na isipin ito. Bukod dito, kailangan pa rin niya ang tulong ni Huang Feng ngayon, kaya hindi siya nang ahas na saktan si Huang Feng. Kaya naman, sinundan din niya ang mga tao sa paligid niya at nagsabi ng ilang salita ng papuri kay Huang Feng. Siyempre, iyon ay mga salita na ganap na hindi sinasadya. Sa wakas ay pinatahimik ni Huang Feng ang paligid. Pagkatapos, ipinakilala niya si Zhu Zaiyu at ang iba pang mga babae sa maraming kaklase. Nang malaman ng mga kaklase na ito na magkaibigan sina Huang Feng at Zhu Zaiyu, sumigaw din sila at hiniling kay Zhu Zaiyu at sa iba pa na pumunta sa pribadong silid upang maglaro ng magkasama. Pagkatapos ng lahat, ang hitsura ng apat na babaeng ito ay napakahusay. Kung pupunta sila sa private room, halatang bubuhayin nito ang atmosphere. Nang makita ni Zhu Zaiyu si Huang Feng, syempre, ayaw niyang mahiwalay kay Huang Feng, kaya pumayag siya. Kabanata 1163, Paano na? Paano na? Ayos ba ang lahat? Panipi. Nang bumalik si Huang Feng at ang iba pa sa pribadong silid, ang mga batang babae na nanatili sa pribadong silid ay hindi na makapaghintay na magtanong ng may pag-aalala. Okay lang. Okay lang. Let me tell you, this is all thanks to Huang Feng. Huang Feng, kaagad, isang lalaking kaklase ang pumunta para sabihin sa mga babae ang nangyari kanina. Hindi mahirap makita ang kanyang paghanga kay Huang Feng sa kanyang mga salita. Sa paglalarawan ng bawat kaklase ng lalaki, walang tigil sa pagsigaw ang mga babae sa private room. Hindi nila inaasahan na si Huang Feng, isang tahimik na tao sa universidad, ay magiging napakakapangyarihan sa lipunan. Ang galing pa niyang makipaglaban. Bakit hindi sila nakahanap ng gayong hiyas sa simula? Matapos marinig ang paglalarawan ng mga lalaki, mas nanabik si Wang Tungtong na ituloy muli si Huang Feng. Kasabay nito, naramdaman din niya ang pressure at sense of crisis. Nadama niya na ang kasalukuyang Huang Feng ay mas namumukod-tangi, at ang mga kilalang lalaki ay palaging nakakaakit ng atensyon ng mga babae. Walang kulang sa mga babae sa paligid niya, kaya marami siyang kalaban. Gayunpaman, buong tiwala pa rin ni Wang Tungtong sa kanyang sarili. Una, magkaklase sila ni Huang Feng noon, at mag-boyfriend at girlfriend pa nga sila. Bagamat napakaikli ng oras, hindi niya talaga tinatreto si Huang Feng bilang isang kasintahan sa kanyang puso. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, mayroong ganoong pangalan. Bukod dito, mayroon din siyang kaunting pangunawa kay Huang Feng, kaya kumpara sa iba, mayroon pa rin siyang kalamangan. Gayunpaman, nang binalak ni Wang Tungtong na kausapin si Huang Feng, nalaman niyang mayroon ng isang dilag na nakaupo sa tabi ni Huang Feng. Ang pagtuklas na ito ay biglang naging malungkot ang kanyang mukha. Puno ng hinanakit ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Zhu Zaiyu. Sino ang babaeng iyon? Hinayla ni Wang Tungtong ang isang lalaking kaklase, itinuro si Zhu Zaiyu, at nagtanong. Kaibigan siya ni Huang Feng. Gusto ng lahat na magsaya, kaya tinawag ko sila para makipaglaro. Tumingin muna ang lalaking kaklase kay Wang Tungtong, at pagkatapos ay ipinakilala ang pagkakakilanlan ni Zhu Zaiyu kay Wang Tungtong.
Mas sumama pa ang mukha ni Wang Tungtung dahil ang intuition ng kanyang babae ay nagsabi sa kanya na sina Huang Feng at Zhu Zaiyu ay hindi kasing simple ng mga ordinaryong magkaibigan. Sa pagtingin sa tingin ni Zhu Zaiyu kay Huang Feng, makikita rin niya na ito ay ganap na hitsura ng isang babaeng umiibig na nakatingin sa kanyang kasintahan. Ang pagtuklas na ito ay nagpulole sa kalooban ni Wang Tungtung. Bagamat matagal na niyang inaasahan na si Huang Feng ay hindi magkukulang sa mga babae sa paligid niya, at magkakaroon siya ng iba pang mga kakompetensya bukod sa nakita niya noon, hindi niya inaasahan na ang katunggali na ito ay lilito ng napakabilis. Bukod dito, hindi siya nagpatalo sa kanya sa mga tuntunin ng hitsura. Wala siyang tiwala na manalo laban sa kanya. Huang Feng, ito ay isang class reunion. Hindi ba't medyo hindi nararapat para sa iyo na tawagan ang iyong mga kaibigan dito? Si Wang Tungtung, na hindi na nakatiis, ay lumakad papunta sa gilid ni Huang Feng at nagsabi. Bahagyang kumunot ang noo ni Huang Feng nang marinig niya ang kanyang mga salita. Nang makitang medyo napahiya si Zhu Zaiyu, sinabi ni Huang Feng kay Zhu Zaiyu, kung gayon, pumunta tayo sa iba pang pribadong silid upang maglaro. Sagot ni Zhu Zaiyu. Hanggat kasama niya si Huang Feng, hindi mahalaga kung saan sila pumunta. Huwag, Huang Feng. Mas masaya kung maglalaro tayo. Tama, Wang Tungtung. Kaibigan sila ni Huang Feng. Dahil nagkakilala na tayo, hindi ba mas mabuting maging magkaibigan at makipaglaro? Tama, huwag kang aalis. Napakalaki ng private room. The more the merrier. Nang makitang aalis na sina Huang Feng at Zhu Zaiyu, agad na nalungkot ang iba, lalo na ang mga lalaking estudyante. Kailangang malaman ng isa na si Zhu Zaiyu at ang iba pang mga babae ay pawang mga kagandahan, at hindi sila mababa kay Wang Tungtung. Sa mga ganitong dilag na naruroon, mas magiging maganda ang kapaligiran sa pribadong silid. Kahit walang nangyari sa kanilang dalawa, hindi naman masama ang magkantahan at magkachat. At saka, sinong makakasigurado na walang mangyayari sa kanilang dalawa sa huli? Sa makatuwid, nang gustong itaboy ni Wang Tungtung si Zhu Zaiyu at ang iba pang mga babae, agad na ayaw ng mga lalaki. Tumanggi silang payagan si Huang Feng na dalhin sila palayo anuman ang mangyari. Walang pagpipilian si Wang Tungtung nang makita niyang lahat ay laban sa kanya. Ang tanging nagawa niya ay lumakad palayo sa isang half. Si Huang Feng, Zhu Zaiyu, at ang kumpanya ay hindi rin nakaalis. Ipinagpatuloy ni Huang Feng ang pakikipag-chat kay Zhu Zaiyu. At sa pamamagitan ng paglalarawan ni Zhu Zaiyu, nalaman ni Huang Feng ang nangyari. Lumabas na si Zhu Zaiyu at ang iba pang mga babae ay hindi agad bumalik sa paaralan pagkatapos kumain sa labas upang ipagdiwang si Zhu Zaiyu na pumasa sa audition. Sa halip, pumunta sila rito para kumanta. At the same time, sa kanilang apat, dalawa na sa kanila ang nagka-boyfriend. Nagkataon na dinala nila sila ngayon, para magkakilala at magkakilala ang lahat. Sa huli, sa kalagitnaan, nang lumabas ng banyo sina Zhu Zaiyu at Hong Li, nakasalubong nila ang matipunong lalaki kanina. Halatang lasing ang mga lalaking iyon. Ngayong nakita na nila ang napakagandang Zhu Zaiyu at Hong Li, hindi nila maiwasang ligawan sila. Nagkataon namang lumabas din ng banyo ang tatlong kaklase ni Huang Feng. Pabalik na sila sa private room nang makita nila ang eksenang ito. Habang umiinom ay medyo pabigla-bigla sila at pinigilan ang mga kilos ng mga hooligans. Sa huli, sinamantala ni Zhu Zaiyu at Hong Li ang kaguluhan upang tumakbo pabalik sa kanilang pribadong silid. Para naman sa tatlong kaklase ni Huang Feng, tinuruan sila ng leksyon ng mga hooligan. Pagkatapos noon, bumalik si Hong Li sa pribadong silid at sinabi sa kanila ang nangyari. Ang iba pang dalawang kasintahang babae ay lumabas na magkasama, gustong tumulong sa mga kaklase ni Huang Feng. Ganyan nangyari ang sumunod na pangyayari. Talagang tinakot mo ako hanggang sa mamatay. Kung hindi dahil sa mga kaklase mo, hindi ko alam ang gagawin ko, sabi ni Zhu Zaiyu na may matagal na takot. Femme fatale, nakangiting sabi ni Huang Feng. Kung gayon mananatili ako sa paaralan at hindi lalabas sa hinaharap. Hindi, kung hindi mo ako tatawagan, hindi ako lalabas. Delikado kung lalabas akong mag-isa, sabi ni Zhu Zaiyu. Hindi na iyon kakailanganin. Sinabi ni Huang Feng, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ito sa hinaharap. Hindi solusyon ang pananatili sa paaralan sa lahat ng oras. At saka, malapit ka nang mag-film. Kung ganoon ano ang dapat kong gawin?
Natatakot ako na wala ka sa tabi ko, sabi ni Zhu Zaiyu. Magiging maayos. Walang mangyayari sa hinaharap. Aayusin ko ang mga tao na. Protektahan ka sa paligid mo, sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, ginagawa na ito ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi ito nakadirekta kay Zhu Zaiyu lamang. Mag-aayos din siya ng mga bodyguard para protektahan ng palihim ang mga babaeng nakapaligid sa kanya. Iyong mga katulong sa villa na ipinagpalit niya ay ang mga bodyguard na iyon. Hindi lang sila marunong magluto at gumawa ng mga gawain. Kung ganoon, pwede ba akong maghanap ng babaeng bodyguard? Pansamantalang tanong ni Zhu Zaiyu. Kung tutuusin, kung may laging nasa tabi niya, kung lalaki, hindi siya komportable. Huwag kang mag-alala, kahit na gusto mong sundan ka ng lalaking bodyguard, hindi ako papayag, nakangiting sabi ni Huang Feng. Hari ng selos, nakangiting sabi ni Zhu Zaiyu. Puno ng kaligayahan ang mga mata niya. Kabanata 1164. Habang nag-uusap sina Huang Feng at Zhu Zaiyu, at ang iba pang mga estudyante ay patuloy na umiinom at nag-uusap, si Xiaobing ay tila nakalimutan ng lahat. Mag-isa niyang pinupunasan ang mga sugat niya sa sulok. Ang malakas na lalaki kanina ay napakabangis pa rin. Ramdam niya pa rin ang sakit ng kanyang mga sugat hanggang ngayon. Xiaobing, hindi ba nasa Jiangzhou ang pamilya mo? Suriin ang sitwasyon ni Huang Feng. Sa oras na ito, lumakad si Wu Hao at umupo sa tabi ni Xiaobing. Ano? Tanong ni Xiaobing na medyo tulala. Hindi ka ba nakikiusyoso sa kanya? Paano makakamit ng isang tao mula sa kanayunan ang napakagandang resulta sa napakaikling panahon? Hindi mo ba naisip na may kakaiba kay Huang Feng? Sabi ni Wu Hao na may diretsyong mukha habang umiinom. Parang walang kabuluhan ang sinasabi niya. Ito ay medyo kakaiba. Tumingin si Xiaobing kay Huang Feng mula sa malayo at sinabi. Medyo naiingit din siya kay Zhu Zaiyu, nakatabi ni Huang Feng. Siya ay isang batang babae na mas maganda kaysa kay Wang Tongtong. Hindi nakakagulat na hindi nagustuhan ni Huang Feng si Wang Tongtong ngayon. Ito ay dahil mayroong isang mas mahusay. Noong siya ay nasa universidad, siya ay napaka-ordinaryo. At saka, hindi siya gaanong kumpiyansa sa harap ng iba. Matapos siyang itapon ni Wang Tongtong, siya ay na-depress ng mahabang panahon. Gayunpaman, ang gayong tao ay dumanas ng napakalaking pagbabago sa loob ng wala pang 2 taon pagkatapos niyang pumasok sa lipunan. Hindi mo ba napansin? Kahit anong klaseng sitwasyon ang makaharap niya, very confident siya at mahinahon. Para bang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ininom ni Wu Hao ang alak sa kanyang kamay at sinulyapan si Huang Feng. Tapos, sabi niya, I don't like him being like this. It makes me look very incompetent, parang clown. Ayoko din. Ayoko talaga. Nagnganga ang ngipin ni Xiaobing at sinabing, sige, iimbestigahan ko siya bukas. Gusto kong makita kung ano ang nangyari sa kanya sa loob ng mahigit 1 taon. Naging ganito na talaga siya ngayon. Tumango si Wu Hao na may tuwid na mukha. Pagkatapos, dahan-dahan siyang naglakad palayo dala ang kanyang wine glass. Sa kanyang puso, si Xiaobing ay isang kasangkapan lamang para magamit niya. Ni hindi niya sineseryoso si Huang Feng. Sa puso ni Huang Feng, ang pagkakaibigan ng kaklase na napakahalaga ay hindi dapat banggitin kay Wu Hao. Wala siyang pakialam dito. Sa opinyon ni Wu Hao, mayroon lamang 2 uri ng tao sa mundong ito. Ang isa ay kapaki-pakinabang sa kanya, at ang isa ay walang silbi sa kanya. Kung siya ay kapaki-pakinabang sa kanya, gugugol siya ng ilang pagsisikap upang magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Para sa mga walang silbi, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa kanila. Wala siyang kaibigan, at hindi niya kailangan ng mga kaibigan. Nadama niya na pinakamahusay na panatilihin ang relasyon sa pagitan ng mga taong may benepisyo. Ngayon, ang mga interes niya at ni Xiaobing ay pareho. Pareho, silang hindi nasiyahan kay Huang Feng, at sapat na iyon. Habang si Huang Feng at ang iba ay kumakanta at nag-uusap sa pribadong silid, ang malakas na lalaki na binugbog ni Huang Feng at iba pa ay umalis na sa KTV. Boss, hahayaan na lang ba natin? Sabi ng isang maliit na kapatid na walang gana. Kung hindi natin hahayaan, gusto mo bang mabugbog ka? Kung gusto mong pumunta, pumunta ka mag-isa. Huwag mo akong kaladkarin. Ang malakas na lalaki ay umungal na hindi nasisiyahan. Boss, sa totoo lang, hindi imposibleng maibalik ang mukha namin.
Sa oras na ito, sinabi ng isa pang maliit na kapatid na lalaki sa tabi niya. Anong klaseng ideya meron ka? Bilasan mo at sabihin mo. Huwag mo akong ipagpalagay na suspense. Hindi nasisiyahang sabi ng malakas na lalaki. Hindi ba't kamakailan lamang ay nakakita tayo ng isang tagapagtaguyod? Ito ang teritoryo ng kabilang partido. Tara na at sabihing may nanggugulo dito. Nakilala namin sila at gusto namin silang pigilan. Gayunpaman, ang kabilang partido ay masyadong magaling sa pakikipaglaban, kaya kami ay natalo. Pag-isipan ito, anuman ang dahilan, ang aming tagapagtaguyod ay darating at titingnan, mabilis na sabi ng kapatid. Hinampas ng matipunong lalaki ang likod ng ulo ng nakababatang kapatid at nakangiting sinabing, ikaw ang may maraming ideya. Not bad, not bad. Hindi mo lang maipapakita ang loyalty mo, but you can also teach that damn guy a lesson. Ano ang tawag dito? One arrow. 2 ibon na may isang bato. Mabilis na sabi ng nakababatang kapatid. Oo, ito ay 2 ibon na may isang bato. Okay, tatawag ako. Huwag kayong aalis. Manatili ka lang dito at manood para maiwasang makatakas ang mga iyon ng maaga, sabi ng malakas na lalaki. Matapos turuan ng kanyang nakababatang kapatid, tumatawag ang malakas na lalaki. Nakahanap ng mapaghihintayan ng ilang maliliit na kapatid at tumitig sa direksyon ng KTV upang makita kung lilito si Huang Feng at ang iba pa. Sa oras na ito, si Huang Feng, na nasa pribadong silid, ay hindi alam na ang mga taong iyon ay hindi sumuko sa paghihiganti. Sa ilalim ng paghihikayat ng mga tao, kumanta siya ng ilang kanta kasama si Zhu Zaiyo. Lahat sila ay mga awit ng pag-ibig. Makakaramdam si Huang Feng ng salungatan kung kakantahin niya ang mga naturang kanta kasama si Wang Tungtong, ngunit hindi siya nakaramdam ng salungatan nang kumanta siya kasama si Zhu Zaiyo. Inaabangan pa niya ito. Nang makita ni Wang Tungtong ang eksenang ito, nagalit siya kaya naging berde ang kanyang mukha. Nang bamulong si Wu Hao ng ilang salita sa kanyang tainga ay naging mas maganda ang kanyang mukha. Sa oras din na ito nalaman ng mga kaklase ni Huang Feng na medyo mahusay ang pagkanta ni Huang Feng. Sinabi nilang lahat na sayang lang at hindi naging singer si Huang Feng. Tuwang-tuwa din si Huang Feng dahil nalaman niyang maganda rin ang pagkanta ni Zhu Zaiyo. Sa ganitong paraan, masusundan niya ang landas ni Li Bingyan sa hinaharap. Siyempre, ito ay magiging mas nakakapagod. Hindi intensyon ni Huang Feng na pilitin si Zhu Zaiyo. Ang lahat ay nakasalalay sa kanyang sariling kalooban. Ang lahat ay naglaro ng mahigit 1 oras sa pribadong silid bago naghiwa-hiwalay. Nalaman ni Huang Feng na sa nakaraang yugto ng panahon, mayroong pinakamaraming lalaki sa paligid ni Hong Li. Ang 2 pang kasama ni Zhu Zaiyo ay nagkaroon ng kasintahan, ngunit si Hong Li ay hindi. Sa makatuwid, ang mga lalaking kaklase ni Huang Feng ay parang mga piting na napapaligiran ng amoy ng dugo, na nakapalibot kay Hong Li. Gayunpaman, malinaw na napakakaranasan ni Hong Li sa pagharap sa ganitong uri ng sitwasyon. Hanggang sa huli, hindi niya hinayaan na may mag-take advantage sa kanya. Kahit isang tao ay hindi nakakuha ng kanyang numero. Siyempre, sa ganitong uri ng sitwasyon, hindi siya nagalit sa sinuman, na lubhang kahanga-hanga. Nagkwentuhan at nagtawanan ang lahat habang naglalakad palabas. Gayunpaman, nang lumabas sila sa KTV, unti-unting nawala ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Ito ay dahil nakita nilang ilang van ang huminto sa kanilang harapan. Maraming tao ang bumaba sa mga van. Ang mga taong ito ay mukhang mga gangster. Sila ay ang parehong uri ng mga tao tulad ng mga naunang tao. Ang mas ikinatakot ng lahat ay ang mga taong binugbog ni Huang Feng noon ay muling lumitaw sa ilalim ng pamumuno ng matipunong lalaki. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay walang yabang mula sa dati. Sa halip, tumakbo siya papunta sa huling van na may papuri. Yumuko siya at hinintay na makalabas ang mga tao sa van. Kabanata 1165, Kuya Qiang, sorry sa abala sa pagpunta mo dito ng personal. Pagbaba ng isang binata sa huling sasakyan, mas lalo pang yumuko ang matipunong lalaki at sinabing may papuri. Marahan lang na umungol ang binata, ngunit wala ni Katie Ting na sama ng loob sa mukha ng matipunong lalaki. Sa halip, ang na ito ay tila isang malaking pampatebe loob sa kanya, at ang ngiti sa kanyang mukha ay naging mas matindi. Kuya Qiang, nasa loob yung mga yon.
Sila yung pumunta dito para manggulo. Nagpatuloy ang matipunong lalaki. Ilang tao ang dumating, sabi ni Kuya Kiang. 100 o 20. Sumagot ang matipunong lalaki, gayunpaman, isa lang ang makakalaban. Isa lang, at binugbog kanya isa-isa. Sinulyapan ni Brother Kiang ang matipunong lalaki at mahinang sinabi. Medyo nahiya ang mukha ng matipunong lalaki at sinabing, masyadong matigas ang lalaking ito. Hindi niya tayo kalaban. Gusto kong makita kung sino ang dumating para manggulo sa lugar ko. Mayroon ba siyang 3 ulo at 6 na braso? Sabi ni Brother Kiang habang naglalakad papunta sa KTV, kaya hindi nagtagal ay nakasalubong niya si Huang Feng na kalalabas lang. Nang makita ni Brother Kiang si Huang Feng sa karamihan, bigla siyang natigilan at napatigil ang paggalaw ng kanyang mga paa. Hindi nakita ng matipunong lalaki sa likod niya ang kanyang abnormalidad, ngunit nalaman niyang lumabas muli si Huang Feng at ang iba pa. Kaya, itinuro ng matipunong lalaki si Huang Feng, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabi kay kapatid na Kiang na may kaunting schadenfreude, siya iyon, ang bastos na iyon ang bumugbog sa atin. Matapos magsalita ang matipunong lalaki, tumingin siya kay Huang Feng nang may schadenfreude. Sa kanyang opinyon, si Huang Feng ay napahamak sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, nagdala si Brother Kiang ng maraming tao, at ang mga taong ito ay mas mahusay kaysa sa kanyang mga tao. Bukod dito, si Brother Kiang mismo ay napakahusay din sa pakikipaglaban, kaya hindi makakaalis si Huang Feng dito nang hindi nasaktan sa pagkakataong ito. Gayunpaman, nang iniisip pa rin ng matipunong lalaki ang kaawa-awang hitsura ni Huang Feng, naramdaman niyang sinampal ng malakas ang kanyang mukha. Napakalakas ng sampal nito na kahit isa sa kanyang mga ngipin ay lumipad palabas. Ang matipunong lalaki ay tumingin sa galit na si Brother Kiang sa kanyang harapan na may ilang pagdududa at hindi paniniwala. Siya ay labis na naguguluhan, ngunit si Brother Kiang ay walang sinabi. Sa halip, sinipa niya ulit ito at diretsyong sinipa sa lupa. Kuya Kiang, anong nangyayari? Nagtatakang tanong ng matipunong lalaki kay kapatid na Kiang. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagre-react, pati mga subordinate na sumusunod sa matipunong lalaki ay naguguluhan din. Hindi nila naiintindihan kung bakit gagawin ito ni Brother Kiang. Secure mother, hindi si Kuya Feng ang basta-basta mong ituturo at pag-alitan. Ikaw mo Sacker, gusto mo bang mamatay? Kung ayaw mong mabuhay, tutulungan kitang maghanap ng tahimik na lugar para ilibing ka. Nagmura si Brother Kiang habang sinisipa niya ang matipunong lalaki. Hindi lamang ang mga tao ni Brother Kiang, ngunit maging ang mga tao ni Huang Feng ay nagulat sa biglaang pangyayaring ito. Noong una, inakala nila na ang mga taong ito ang mga katulong na natagpuan ni Brother Kiang, kaya nag-aalala sila. Hindi nila inaasahan na sa oras na ito, biglang mag-iiba ang sitwasyon. Tumingin si Huang Feng kay kapatid na Kiang at naramdaman na parang pamilyar siya, na parang nakita na niya siya noon. Sinipa ni Brother Kiang ang matipunong lalaki hanggang sa patuloy itong humingi ng awa, pagkatapos ay binitawan niya ang kanyang paa. Pagkatapos, tumakbo siya papunta kay Huang Feng at sinabing, "Kumusta, Kuya Feng?" Pagkatapos nito, lumingon siya sa mga taong dinala niya at sinabing, "Ano pa ang hinihintay mo? Dali-dali kang kumusta kay Kuya Feng." Bagamat hindi naiintindihan ng mga taong dinala ni Brother Kiang kung ano ang nangyayari, hindi sila nang ahas na pabulaanan ang mga salita ng kanilang kuya. Isa-isa silang pumunta sa harap ni Huang Feng, yumuko at sumigaw, "Kumusta, Kuya Feng?" Not to mention, medyo maganda ang momentum ng mga taong ito. Ngayong sabay-sabay silang sumigaw ng, "Kumusta, Kuya Feng?" Hindi ordinaryo ang kanilang momentum. Ginawa nito ang mga tao sa likod ni Huang Feng na tila hindi namamalayan na umatras ng 2 hakbang. Nang makita ang pagganap ng kanyang mga nasasakupan, tumanggaw si Brother Kiang bilang kasiyahan. Pagkatapos, lumingon siya kay Huang Feng at magalang na nagtanong, "Brother Feng, hindi ko inaasahan na narito ka. Hindi ka ginulo ng mga bastard na iyon, tama ba?" Sa pamamagitan ng mga salita ng matipunong lalaki, naunawaan ni kapatid na Kiang na ang matipunong lalaki at ang iba pa ay ngayon lang ay nagkaroon ng alitan kay Huang Feng. Ang taong gustong ituro sa kanya ng matipunong lalaki ay si Huang Feng na nasa harapan niya. Hindi, umiling si Huang Feng at sinabing, "Pero, ikaw, Kuya Feng, tawagin mo na lang akong Kuya Kiang."
Hindi nahiya si Brother Qiang dahil hindi siya nakilala ni Huang Feng. Bakas pa rin ang ekspresyon ng mukha niya. Subordinate ako ni Kuya Jun. Nakita ko na si Kuya Feng sa bar. Baka hindi na ako maalala ni Kuya Feng. Oh, so subordinate ka pala ni Tian Jun. Biglang sabi ni Huang Feng. Oo, tumango si Brother Qiang at sinabi. Ang kapatid na Qiang na ito ay talagang subordinate ni Tian Jun. Palagi niyang sinusundan si Tian Jun, kaya marami siyang alam tungkol kay Tian Jun, kasama na kung paano siya bumangon. Sa makatuwid, natural na alam nitong si Brother Qiang ang tungkol sa relasyon ni na Tian Jun at Huang Feng. Alam din niya ang posisyon ni Huang Feng sa grupo ni Tian Jun. Ito ang tagapagtaguyod ng kanyang amo. Hindi lamang siya malakas, ngunit mayroon din siyang malalim na background. Sinabihan sila ni Tian Jun na maging magalang kapag nakilala nila si Huang Feng. Paano siya maglakas loob na saktan siya? Sa makatuwid, nang maunawaan niya na ang matipunong lalaki ay may alitan kay Huang Feng, hindi man lang niya ito inisip. Una niyang binugbog ang matipunong lalaki, pagkatapos ay lumapit kay Huang Feng. Okay, wala dito. Isama mo na ang mga tao mo at umalis ka na. Huwag mong harangin ang daan dito. Hindi maganda sa impluensya mo. Ikan-away ni Huang Feng ang kanyang kamay at sinabi kay Brother Qiang. Imposing talaga ang lalaki mo. Sa oras na ito, bumulong si Hong Li kay Zhu Zaiyu, na nasa tabi niya, napagtanto ko na lahat ay natatakot sa kanya. Umalis ka na, huwag kang magsalita ng kalokohan. Marahan na hinampas ni Zhu Zaiyu si Hong Li at sinabing. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Huang Feng mula simula hanggang wakas. Maraming tao tulad ni Zhu Zaiyu, na nakatutok kay Huang Feng. Ang mga babaeng kaklase ni Huang Feng, kabilang si Wang Tungtong, ay nakatingin kay Huang Feng na may mga bituin sa kanilang mga mata. Nagsisi sila na hindi nila napagtanto na si Huang Feng ay isang kaakit-akit na tao hanggang ngayon. Kung nadiskubre nila ito ng mas maaga ay hinabol na nila siya. Ang puso ni Wang Tungtong ay napuno ng panghihinayang. Kung hindi siya bumitaw sa oras na iyon, si Huang Feng ay magiging kanya na ngayon. Kung gayon, magiging ganap na iba ang kanyang buhay. Hindi, kailangan kong bawiin si Huang Feng. Walang makakapigil sa akin. Nababaliw na naisip ni Wang Tungtong sa kanyang puso. Oo, matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, yumuko muli si Brother Qiang at sinabi. Pagkatapos ay tumalikod siya at ikan-away ang kanyang kamay sa kanyang mga nasasakupan, hiniling na umalis sila. Gayunpaman, hindi siya umalis. Sa halip, sinabi niya sa matipunong lalaki, halika nga rito. Humingi ng tawad kay Kuya Feng. Panipi, ang matipunong lalaki at ang iba ay likas na hindi ng ahas na sumuwi. Kung hindi, naniniwala sila na hindi sasalakayin ng mga tauhan ni Brother Qiang si Huang Feng. Gayunpaman, tiyak na aatake sila sa kanila. Kabanata 1166, Flop. Matapos lumapit ang matipunong lalaki at ang iba pa sa tabi ni Huang Feng, lumuhad sila ng hindi nag-iisip. Naunawaan nila na kung hindi nila makukuha ang kapatawaran ni Huang Feng ngayon, sila ay nasa matinding problema. Kung titingnan ang ugali ni Brother Qiang, tiyak na hindi niya sila pakakawalan. Kuya Feng, nagkamali ako. Hindi kita nakilala. Please be magnanimous and let me go. Habang nagsasalita ang matipunong lalaki, sinampal niya ang sariling bibig. Hindi nagtagal, namamaga ang mukha niya na parang steamed bun. Halata namang walang awa siya sa pagsampal sa sarili. Kuya Feng, hayaan mo na kami. Ganoon din ang ginawa ng mga kampon ng maskuladong lalaki. Tiningnan nila si Huang Feng nang may pagsusumamo na mga mata, nang walang kahit kititing na hinanakit. Tiningnan ni Huang Feng ang mga taong nakaluhod sa kanyang harapan ng walang ekspresyon. Wala siyang kahit kititing na simpatiya sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa kanyang mga kaklase, mahirap hulaan kung ano ang mangyayari kay Zhu Zaiyu at sa iba pa. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay hindi karapat-dapat sa anumang simpatiya. Magmakaawa ka sa kanila. Kung mangangako sila na hindi ka na mahihirapan, papakawalan kita. Itinuro ni Huang Feng si Zhu Zaiyu at ang iba pa, pati na rin ang tatlong kaklase ni Huang Feng na binugbog niya, at sinabi sa matipunong lalaki at sa iba pa. Ang matipunong lalaki at ang iba ay hindi nang ahas na magtaas ng anumang pagtutol. Nag-agawan sila at gumapang sa harap ni Zhu Zaiyu at ng iba pang estudyante. Kasabay ng pag-agos ng mga luha sa kanilang mga mata,
sila ay umiyak ng mapait at humingi ng tawad. Si Zhu Zaiyu at ang iba pa, pati na rin ang mga kaklase ni Huang Feng, ay hindi pa nakakita ng ganoong eksena. Sila ay mga ordinaryong tao lamang. Kaya naman, natarante sila nang makita nila ang mga kilos ng mga taong ito. Siyempre, sobrang saya din nila sa puso nila. Ang pagkakita sa mga taong ito na napunta sa ganito ay naging mas komportable sila. Sa huli, pinatawad ng mga taong ito ang matipunong lalaki at ang iba pa. Walang ibang paraan kung hindi sila patawarin. Hindi kailangan nilang patayin sila. Bukod dito, ang mga kaklase ni Huang Feng ay natatakot din na ang matipunong mga lalaking ito ay makatagpo ng problema sa kanila. Pagkatapos ng lahat, hindi palaging mapoprotektahan sila ni Huang Feng. Kaya naman, inaasahan din nilang mapanatili ang kapayapaan. Scram! Tandaan mo, huwag kang makikigulo sa kanila in the future. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Huang Feng sa matipunong lalaki. Alam ko. Mabilis na tumango ang mga taong iyon bilang tugon. Pagkatapos nito, naaawa silang tumingin kay Brother Qiang, naghihintay na magsalita ito. Anong tinitingin-tingin mo sa akin? Kahit anong sabihin ni Kuya Feng, naririnig mo ba ako? Scram! Sabi ni Brother Qiang sa mga taong iyon. Sa pagkakataong ito, ang matipunong lalaki at ang iba pa ay tumayo at umalis. Hindi man lang sila naglakas loob na manatili dito kahit isang segundo pa. Pinanood ng mga kaklase ni Huang Feng ang dating mayabang na matipunong lalaki at ang iba ay binugbog ni Huang Feng. Lahat sila ay humanga kay Huang Feng sa kanilang mga puso. Siyempre, mas marami rin ang mga taong mas interesado sa pagkakakilanlan ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi sila masyadong pamilyar kay Huang Feng noon, kaya kahit na may pagdududa sa kanilang mga puso, hindi sila makapagtanong. Kuya Feng, huwag kang mag-alala. Hindi sila mangangahas na manggulo ng kaibigan mo. Sabi ni Brother Qiang kay Huang Feng. Nang makitang tumango si Huang Feng, nagpatuloy siya, Brother Feng, kung wala nang iba, alis muna ako. Sige po, ikan-away ni Huang Feng ang kanyang kamay. Pagkatapos noon, yumuko si Brother Qiang at umalis. Mula sa simula hanggang sa wakas, sa harap ni Huang Feng, hindi siya nang ahas na magkaroon ng kahit kaunting mapangahas na pag-uugali. Malapit na matapos ang party ngayon. We'll take our leave muna. Lumingon si Huang Feng at sinabi sa mga medyo nabigla pa. Mabuti. Sa oras na ito, marami sa mga estudyante ang nag-react. Bagamat gusto nilang lahat na makausap pa si Huang Feng, malinaw naman, wala nang angkop na dahilan ngayon. Tsaka nandoon pa ang girlfriend niya. Talagang hindi magandang istorbohin. Huang Feng, hihintayin ko ang tawag mo. Lumapit si Wu Hao sa tabi ni Huang Feng at sinabi kay Huang Feng. Siyempre, ang sinabi niya ay humingi ng tulong kay Huang Feng. Okay, dahil nangako na siya sa kabilang partido noon, hindi sinasadya ni Huang Feng na babalikan ang kanyang salita. Pagkatapos noon, umalis si Huang Feng kasama sina Zhu Zaiyu at Hong Li. Si Guo Liang naman, napakabait niya at sumakay ng taxi para umalis. Ang dalawa pang babaeng kaklase ni Zhu Zaiyu ay kasama ang kanilang mga nobyo. Hindi alam kung kailan sila babalik. Siyempre, posible rin na hindi na sila bumalik. Ano ang nangyari kay Huang Feng sa nakalipas na 2 taon? Pagtingin sa likuran ng sasakyan ni Huang Feng na papaalis, sina Xiaobing at Wu Hao ay nakatayo sa pintuan at nag-aalinlangan. Sa pangyayari ngayong gabi, nakita nila na si Huang Feng ay may koneksyon na sa Underworld at Underworld. Kung opisyal man o gangster, lahat sila ay nagbigay ng mukha sa kanya. Sa kasong ito, madaling kumita ng pera. Kaya naman, ngayong alam na ng dalawa na mayaman si Huang Feng, hindi na sila nagulat. Gayunpaman, hindi nila alam kung paano makakarating si Huang Feng sa antas na ito. Ito ay sobrang nakakagulat. Isa-isang naghiwa-hiwalay ang mga estudyante sa paligid. Nang umalis sila, ang taong pinag-uusapan nila ay si Huang Feng. Hindi nakamit ang orihinal na layunin ni Xiaobing. Hindi siya pinansin. Sa madaling salita, ang iniwan niya para sa lahat ay isang nakakahiyang hitsura lamang. Natural, walang makakaalala sa kanyang magandang side. Dahil dito ay labis siyang nadismaya at nagalit. Mas nagalit siya kay Huang Feng sa kanyang puso. Siyempre, hindi siya ganap na tanga. Sa paghusga sa sitwasyon ngayong gabi, si Huang Feng ay malinaw na hindi isang ordinaryong tao.
Kung padalos-dalos siyang gumawa ng hakbang laban kay Huang Feng, tiyak na siya ang malas sa huli. Hindi niya nakalimutan ang hitsura ng grupo ni Brother Qiang ngayon lang. Kung hihilingin ni Huang Feng sa mga taong ito na harapin siya, wala siyang kakayahang lumaban. Gayunpaman, mahirap para kay Xiaobing na hayaan na lang ang bagay na ito. Lalo na nang makita niyang iniisip pa rin ni Wang Tungtong si Huang Feng, lalo siyang nagseselos at hindi makayanan. Sa katunayan, wala talagang matinding puot sa pagitan niya at ni Huang Feng. Dahil lamang kay Wang Tungtong at dahil ninakaw ni Huang Feng ang kanyang limelight ngayong gabi kaya kinasusuklaman niya si Huang Feng. Kung alam ni Huang Feng ang tungkol sa sitwasyong ito, tiyak na mararamdaman niya na siya ay nagkamali. Si Wang Tungtong ay nasa masamang kalooban din. Hindi niya naabot ang kanyang layunin. Noong una ay gusto niyang lasingin si Huang Feng at pagkatapos ay may mangyari sa pagitan nila ni Huang Feng. Sa huli, masyadong mataas ang alcohol tolerance ni Huang Feng at hindi siya lasing. At saka, mula umpisa hanggang sa huli, hindi man lang siya nilingan. Dahil dito ay lalo siyang nahirapang tanggapin. Hindi kaya hindi niya kayang tingnan. Sa huli, nag-usap pa siyang hilingin kay Huang Feng na paalisin siya. Nagpahiwatig pa ito sa kanya na kaya nitong gawin ang lahat ng gusto nito sa kanya. Sa huli, tumanggi siya nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito at umalis kasama sina Zhu Zaiyu at Hong Li. Mabahong asong babae, ang lakas ng loob mo talagang nakawin ang lalaki ko. Nagmura si Wang Tungtong sa loob. Pagkatapos, bigla niyang naalala na dinala ni Huang Feng si Suyamo para bumili ng vilya noong nakaraan. Sinabi rin niyang girlfriend niya si Suyamo. Ngayon, bakit lumitaw si Zhu Zaiyu? Maaaring si Zhu Zaiyu ay isang may bahay. Sa pag-iisip nito, kumislap sa pananibik ang mga mata ni Wang Tungtong. Naisip na niya kung ano ang gagawin. Kabanata 1167. Aalis na rin ako. Labis na bumuti ang mood ni Wang Tungtong dahil nakaisip siya ng paraan. Nagpaalam siya kina Wu Hao at Xiaobing at handa nang umalis. Ihahatid na kita. Mabilis na sabi ni Xiaobing. Infatuated siya kay Wang Tungtong. Gayunpaman, iniisip ngayon ni Wang Tungtong kung paano habulin si Huang Feng. Para kay Xiaobing, nahalatang hindi kasing husay ni Huang Feng, ni ayaw niyang tingnan siya. Hindi, kaya kung pumunta mag-isa, direktang tumanggi si Wang Tungtong. Pagkatapos noon, pinili niyang umalis sakay ng taxi at hindi na siya pinadala ni Xiaobing. Don't look at her. Wala na siya. Sabi ni Wu Hao kay Xiaobing, natulala. Anong maganda sa Huang Feng na yan? Hindi ba kaunti lang ang pera niya? Biglang sambat ni Xiaobing. I don't think kaunti lang ang pera niya ngayon. Casual na sabi ni Wu Hao. Kung ikukumpara sa kanyang prangka na ugali sa universidad, mas marami na siyang plano. Napansin din niya ang sarili niyang mga pagbabago, ngunit hindi niya naramdaman na may mali dito. Ang lipunan ay malinaw na hindi maihahambing sa universidad. Kung hindi, hinding-hindi niya makakamit ang tagumpay. Nakita mo ang nangyari ngayong gabi. Kung kaunti lang ang pera niya, magkakaroon kaya ng ganoong eksena. Nagpatuloy si Wu Hao. Paano niya nagawa? Hindi ko talaga maintindihan. Isa lang siyang bukol sa kanayunan. Wala siyang kakayahan at walang background. Paano siya magkakaroon ng ganito sa maikling panahon? Nahirapan pa ring tanggapin si Xiaobing. Ito ang kailangan mong imbestigahan. Sinabi ni Wu Hao, sa palagay ko, kung ginawa niya ito sa pamamagitan ng normal na paraan, hindi siya maaaring umunlad ng ganoon kabilis. Dapat ay gumamit siya ng ilang espesyal na pamamaraan. Kung malalaman mo ang kanyang pamamaraan, marahil ay makakamit mo rin ang kanyang mga resulta sa maikling panahon. Sa oras na iyon, maaari kang magkaroon ng kasing dami ng babae bilang Wang Tungtong hanggat gusto mo. Bukod dito, kahit na walang paraan upang gayahin ang kanyang tagumpay, pagkatapos mong magsiyasat ng malinaw, maaari mo ring atakihin siya. Kung ganoon, imposibleng kumita siya ng mabilis. Panipi, nang marinig ang pangalan ni Wang Tungtong, nag-alab ang puso ni Xiaobing. Sa totoo lang, marami na siyang nakilalang babae sa nakalipas na 2 taon. Hindi dahil wala pa siyang nakilala na mas maganda kaysa kay Wang Tungtong. Gayunpaman, siya ay naliligaw pa rin kay Wang Tungtong. Marahil ay dahil hindi pa niya ito nakuha noon. Kaakibat ng kanyang pagka-infatuation sa universidad, napakapursigido niya. Upang makuha si Wang Tungtong, handa siyang gawin ang lahat. Gayunpaman, iniisip ang sitwasyon ni Huang Feng ngayong gabi, medyo nag-alinlangan siya.
Ang kasalukuyang background ni Huang Feng ay hindi niya matitinag. Kung alam ni Huang Feng na siya ay iniimbestigahan sa kanyang likuran, o kahit na ginugulo siya, tiyak na maghihiganti siya sa kanya. Kung gayon, ang mga kahihinatnan ay hindi isang bagay na kakayanin niya. Ano, natatakot ka ba? Nakikita ang ekspresyon ni Xiao Bing, halatang nahulaan ni Wu Hao kung ano ang iniisip niya. Medyo, hindi naman ito itinanggi ni Xiao Bing sa pagkakataong ito. Ang lakas niya ngayon ay mas malakas kaysa sa pamilya namin. Kung may gusto siyang gawin sa akin, kahit tulungan ako ng tatay ko, hindi ko kakayanin. Bagamat medyo mayaman ang pamilya ni Xiao Bing, hindi man lang kilala ng kanyang pamilya ang maraming pinuno sa antas ni Chief Hu. Sa pagtingin sa hitsura ni Huang Feng, tila kilala niya ang mga pinuno ng mas mataas na antas. Medyo nakakatakot yon. Kapag nag-imbestiga ka, hindi ba pwedeng huwag mo na lang ipaalam sa kanya? Sinabi ni Wu Hao, bukod dito, handa ka bang mamuhay sa kanyang anino? Gusto mo bang makita si Wang Tongtong na nakahiga sa kanyang kama nang hindi ka tinitingnan? If you are willing to accept this, then just pretend na wala akong sinabi kanina. Panipi, hindi. Umungol si Xiao Bing. Nang maisip niya si Wang Tongtong na nakahiga sa kama ni Huang Feng, hindi siya nakatiis. Bukod dito, posibleng si Wang Tongtong ang nagkusa. Bilang karagdagan, nang ginawa siyang katatawanan ni Huang Feng sa party noon, lalo niyang kinamuhian si Huang Feng. Oo, sinisi ngayon ni Xiao Bing si Huang Feng sa kanyang dating kahihiyan. Sa kanyang opinyon, halatang may kakayahan si Huang Feng na lutisin ang usapin, ngunit hindi siya nakalabas sa tamang oras. Tiyak na sinasadya niya ito. Bukod dito, tama si Wu Hao. Kung ginamit ni Huang Feng ang normal na paraan, imposibleng makamit ang gayong mga tagumpay sa napakaikling panahon. Magkaklase silang lahat, at kilalang kilala nila ang isa't isa. Noong sila ay nasa kolehiyo, si Xiao Bing ay walang nakitang espesyal na kakayahan ni Huang Feng. Sa makatuwid, tiyak na nakamit niya ang kanyang kasalukuyang mga tagumpay sa pamamagitan ng ilang espesyal na pamamaraan. Kung mahahanap ni Xiao Bing ang pamamaraang ito, maaaring makamit niya ang parehong mga tagumpay. At ito ang pinakanatukso ni Xiao Bing. Bukas, hindi, hahanap ako ng mag-iimbestiga sa kanya ngayon. Kailangan ko siyang imbestigahan ng malinaw. Sabi ni Xiao Bing na may galit na galit. Nang makita ang hitsura ni Xiao Bing, ang bibig ni Wu Hao ay nagpakita ng mapang uyam. Kung ikukumpara kay Huang Feng, halatang naramdaman ni Wu Hao na mas madaling pakitunguhan si Xiao Bing. Ang dahilan kung bakit niya inayos si Xiao Bing na imbestigahan si Huang Feng ay dahil masyado rin siyang na-curious sa dahilan ng tagumpay ni Huang Feng. Kung makakapag-imbestiga si Xiao Bing, tinitingnan ang kanyang hanggal na hitsura, tiyak na makukuha ni Wu Hao ang sagot mula sa kanya. Kahit na walang mahanap si Xiao Bing, walang mawawala kay Wu Hao. Anyway, hindi siya nag-imbestiga. Kahit na alam ni Huang Feng ang tungkol sa bagay na ito, gag-antay lang siya kay Xiao Bing. Wala itong kinalaman kay Wu Hao. Sa makatuwid, sa opinyon ni Wu Hao, ang bagay na ito ay tiyak na panalo. Siyempre, handa siyang gawin iyon. Hindi ba dapat ngayon lang ako sumama sayo? Sa kotse ni Huang Feng, tumingin si Hong Li kina Huang Feng at Zhu Zaiyu at nakangiting sinabi. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Zhu Zaiyu. Kung sasama ako, magiging third wheel ako. Hindi ka ba naa-awkward? Sabi ni Hong Li. Anong pinagsasabi mo? Sabi ni Zhu Zaiyu. Bakit hindi kita ibababa ngayon sa tabi ng kalsada? Sabi ni Huang Feng. How dare you? Huang Feng, mayroon ka pa bang pagkatao? Talagang natakot si Hong Li na ibaba siya ni Huang Feng sa kalagitnaan. Tingnan mo kung gaano ka natakot. Sinabi ni Zhu Zaiyu, hindi gagawin iyon ni Huang Feng. Sa tingin ko rin. Sinabi ni Hong Li, gayunpaman, sa totoo lang, Huang Feng, ikaw pa rin ang anghel na tagapag-alaga ni Zaiyu. Sa tuwing siya ay nasa panganib, lilito ka at ililigtas siya. Hindi ka taka-taka na ay lalaan niya ang kanyang sarili sa iyo. Bagamat namula si Zhu Zaiyu, hindi siya tumutol dahil napagtanto niya rin na sa tuwing nasa panganib siya, si Huang Feng ang nagligtas sa kanya. Si Huang Feng ang kanyang anghel na tagapag-alaga. Then, I saved you this time. Gusto mo rin bang italaga ang sarili mo sa akin? Biro ni Huang Feng. Wala naman akong tutol. You are so young and rich. Sino ba naman ang ayaw ng boyfriend na tulad mo? Natatakot lang ako na hindi pumayag si Zaiyu.
Tumingin si Hong Li kay Zhu Zaiyu at ngumiti. Kabanata 1168, kung gusto mo siya, kunin mo siya, sabi ni Zhu Zaiyu. Ayoko sa kanya. Bagamat namumukod tangi si Huang Feng, hindi siya ang aking tasa ng tsaa. Ipaubaya ko siya sa iyo, sabi ni Hong Li. At saka, gusto kong makahanap ng taong mabait lang sa akin. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Li, nakaramdam ng kaunting awkward si Huang Feng. Maliwanag, alam ni Hong Li na naging kasintahan niya si Suyamo pagkatapos ng konsyerto noong huling pagkakataon. Ngayon, nakasalikop siya kay Zhu Zaiyu. Malinaw, sa kanyang puso, siya ay binansagan bilang isang playboy. Hindi nagtagal, pinaandar ni Huang Feng ang kotse patungo sa pasukan ng paaralan ni Zhu Zaiyu. Naunang lumabas ng sasakyan si Hong Li at sinabi kay Zhu Zaiyu, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataong mapag-isa. Zaiyu, tandaan mong bumalik ka bago magsara ang pinto. Pagkasabi nun ay naunang umalis si Hong Li. Para naman kay Zhu Zaiyu, nanatili siya sa kotse. Huwag pansinin ang sinabi ni Hong Li ngayon, sabi ni Zhu Zaiyu kay Huang Feng. Wala naman siyang sinabing mali. Bakit ko naman siya sisisihin? Sabi ni Huang Feng. I'm quite a playboy. Hindi mo kasalanan iyon. Sino ba ang nagtanong sa iyo na maging napakahusay? Sabi ni Zhu Zaiyu. Ipagmamalaki mo ako kung sasabihin mo iyan, nakangiting sabi ni Huang Feng. Wala akong sinabing mali. Ang mga kilalang lalaki ay madaling makaakit ng mga babae, sabi ni Zhu Zaiyu. Sa tingin ko gusto ka ni Wang Tongtong. Siya, don't talk about it. Imposible sa pagitan namin siya, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, sinabi niya kay Zhu Zaiyu ang tungkol sa bagay sa pagitan nila ni Wang Tongtong. Ah, girlfriend mo pala siya dati. Tinapon ka pa niya sa sarili niyang kagustuhan. Sabi ni Zhu Zaiyu habang nakadilat ang mga mata. Mukhang hindi siya naniniwala sa mga salita ni Huang Feng. Naramdaman ni Zhu Zaiyu na imposible para sa isang taong may gusto kay Huang Feng na itapon siya sa sarili niyang kagustuhan. Anong kakaiba dun? Sabi ni Huang Feng. So, it's impossible between her and me. Tama, iniwan ka na niya, wag mo na siyang hanapin. Sabi ni Zhu Zaiyu. Sa kanyang opinyon, iniwan ni Wang Tongtong si Huang Feng dahil sa kawalang kabuluhan. Ang ganitong uri ng babae ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal ni Huang Feng. Sa makatuwid, sumang-ayon si Zhu Zaiyu sa desisyon ni Huang Feng. Sige, wag na natin siyang pag-usapan. Malinaw na ayaw pag-usapan ni Huang Feng ang tungkol kay Wang Tongtong. Mula sa kanyang pananaw, hindi siya naiiba sa isang estranghero, kaya hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol sa kanya. Let's talk about you instead. Aalis ka na kasama ang crew in a few days. This time, may isang kilalang director na tulad ni Director Feng sa crew. Dapat mas marami kang matutunan sa kanya. Kung may hindi ka maintindihan, magtanong ka lang. It'll be very helpful for you in the future. Alam ko, sabi ni Zhu Zaiyu. Rookie pa lang ako. Siguradong marami pa akong matututunan sa kanila. Tumango si Huang Feng. Masasabi niya na si Zhu Zaiyu ay hindi nagpapahina kahit kaunti dahil sa relasyon nito sa kanya. Sa halip, nagsumikap pa siya. Pagbalik mo, paglalaroan kita ng maayos, sabi ni Huang Feng habang hinawakan ang buhok ni Zhu Zaiyu. Si Zhu Zaiyu ay labis na nasiyahan sa hawakan ni Huang Feng. Kinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabi kay Huang Feng, ito ang sinabi mo. Hindi mo na maibabalik ang iyong mga salita. Siyempre, nakangiting sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, saglit silang nagmahalan sa loob ng sasakyan. Saka lamang bumaba ng sasakyan si Zhu Zaiyu na medyo namumula ang mukha at bumalik sa paaralan. Sa kabilang banda, nang ang kaklase ni Huang Feng na si Ye Zikheng ay bumalik sa kanyang tinitirhan, nalaman niyang naghihintay sa kanya ang kanyang pinuno. Secretary Ziyang, hindi ka pa ba nagpapahinga? Mabilis na pumunta si Ye Zikheng at nagtanong. Oo, tumango ang pinuno at sinabing, bumalik ka mula sa isang class reunion. Oo. Medyo kinabahan si Ye Zikheng. Akala niya ay papunahin siya ng pinuno. Pagkatapos ng lahat, pumunta sila sa lungsod para sa negosyo sa oras na ito. Bagamat gabi at pribadong oras ang pagtitipon na ito, kung ituloy ito ng pinuno ay wala siyang masabi. Kamusta ang relasyon mo sa Huang Feng na iyon? Biglang tanong ni Secretary Ziyang. Huang Feng, ayos lang, sabi ni Ye Zikheng. Wala siyang masyadong mabuting kaibigan sa universidad.
Ang kanyang relasyon kay Huang Feng ay itinuturing na mabuti. Mabuti naman. Tawagan mo siya bukas at yayain siyang kumain. Kilalanin mo siya ng mabuti, ani Secretary Ziyang. Pero, hindi ba tayo babalik bukas? Sabi ni Ye Zikheng. Babalik tayo kinabukasan. Sinabi ng pinuno, nakita mo ang ugali ng mga tao sa itaas kay Huang Feng ngayon. Maaaring hindi mo alam, ngunit pagkatapos mong bumalik mula sa pribadong silid, ang mga tao sa itaas ay nagpaubaya. Bagamat hindi sila malinaw na sinabi, ang usapin ng pagpopondo ay karaniwang naayos na. Wala akong masyadong pag-asa noong una, ngunit ngayon ay tapos na. Ibig mong sabihin, ang bagay na ito ay kredito ni Huang Feng. Tanong ni Ye Zikheng. Oo, tumango ang pinuno at sinabing, hindi ordinaryo ang dati mong kaklase. Sa ilang salita lang, mababago niya ang desisyon ni Chief Ho. Hindi ito madali, kaya kailangan mong panatilihin ang magandang relasyon sa kanya. Isa rin itong uri ng tulong sa iyong sarili. Ang tali ay may intensyon na paalalahanan si Ye Zikheng dahil nakita rin niya na kung makakapitan si Ye Zikheng kay Huang Feng, hindi magiging masama ang kanyang pag-unlad sa hinaharap. Kung tutuusin, halatang may malalim na koneksyon si Huang Feng sa Jiangzhou. Bukod dito, tila handa rin si Huang Feng na tulungan si Ye Zikheng, kaya umaasa rin siya na mapanatili ni Ye Zikheng ang isang magandang relasyon kay Huang Feng. Ito ay mabuti para sa kanya at mabuti para sa kanilang bayan. Alam ko, pinuno, sabi ni Ye Zikheng. At saka, I heard that Huang Feng has a lot of money in his hands. Recently, he has been busy investing. You can ask him if he wants to invest in our place. Kahit wala kaming magandang projects, kung talagang willing siya, we will provide him with the greatest convenience, sabi ng pinuno. Ngayon, kahit na sino ito, gusto nilang makisali sa pamumuhunan. Sa harap ng isang malaking mamumuhunan tulad ni Huang Feng, si Secretary Ziyang ay natural na ayaw sumuko ng madali. Gayunpaman, alam din niya na masyadong malayo ang kanilang lugar at walang magagandang proyekto, kaya maaaring hindi pumunta si Huang Feng. Gayunpaman, ito ay palaging magandang magtanong. Hanggat handa si Huang Feng na pumunta, handa siyang magbigay ng pinakadakilang kaganhawahan. Okay, magtatanong ako bukas, sabi ni Ye Zikheng, Naiintindihan din niya na pagkakataon ito para sa kanya. Hindi niya inaasahan na ang pagtitipong ito ay magiging turning point sa kanyang career, isang mahalagang pagkakataon. Nang bumalik si Ye Zikheng sa kanyang silid, tinawagan niya si Huang Feng at sinabing gusto niya itong imbitahan sa hapunan bukas upang pasalamatan siya sa kanyang tulong ngayon. Tumanggi si Huang Feng, ngunit nang makitang nagpumilit si Ye Zikheng, pumayag siya. Sa oras na ito, nakabalik na si Huang Feng sa villa, at ang mga babae ay nagpapahinga na. Kung tutuusin, sa oras na ito, hindi pa maaga. Kabanata 1169. Bumalik si Huang Feng sa kanyang silid. Pagkatapos maghilamos ay muli niyang nilabas ang storage box. Gusto niyang makita ang sitwasyon sa loob. Bagamat lumipat siya sa marangyang villa na ito, medyo nasira ito. Ang ilan sa mga lumang storage box ay medyo wala sa lugar sa paligid. Gayunpaman, malinaw na hindi ito itatapon ni Huang Feng maliban kung nasira ang kanyang utak. Higit pa rito, mula sa simula hanggang sa katapusan, si Huang Feng ay palaging nakatago sa storage box sa kanyang silid. Si Suyamo at ang iba pang mga babae ay medyo naguluhan sa pagpipilit ni Huang Feng na ilagay ang storage box na ito sa kanyang silid. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay maaaring ilagay sa utility room. Napakalaki ng villa na ito, at hindi maliit ang silid ni Huang Feng. Kung may gusto siyang ilagay, may sapat na espasyo para ilagay ito. Hindi na kailangang gamitin ang storage box na ito. Gayunpaman, dahil sa pagpupumilit ni Huang Feng, hindi sila gaanong nagsalita. Gayunpaman, tila may naisip si Bai Xiaoro. Pagkatapos ng lahat, natagpuan niya ang Six Pulse Legendary Sword sa storage box na ito noon. Bagamat hindi niya alam na ang storage box na ito ay may kapalit na function, nahulaan niya na ang storage box na ito ay dapat gamitin ni Huang Feng para mag-imbak ng mahahalagang bagay. Siguro sanay na si Huang Feng na ilagay ang mga bagay na iyon sa storage box na ito, kaya hindi niya binalak na palitan ito. Pagkatapos paalisan si Li Bintian kagabi, bumalik si Huang Feng at naghugas. Palihim siyang pumunta sa kwarto ni Suyamo.
Wala na siyang oras para tingnan ang mga gamit sa storage box. Kaninang gabi niyang pinag-isipan ang bagay na ito. Hindi naman siya binaygo ng storage box. Nakahanap na naman siya ng bagong bagay sa storage box. Ito ay isang bagay sa isang bote. Sa ibabaw ng bote, may note talaga. Malungkot na nakakapreskong hangin. Tiningnan ni Huang Feng ang note at bumulong sa sarili. Pagkatapos, nakita niya ang isang linya ng mga salita na lumitaw sa tuktok ng bote. Sorrow Soothing Green Wind, isang uri ng makamandag na gas sa mundo ng demigods and semi-devils. Matapos malason, ang luha ng isang tao ay babagsak na parang ulan at tatawagan itong kalungkutan. Hindi makagalaw ang buong katawan at tatawagan itong limp. Ang makamandag na gas ay walang kulay at walang amoy at ito ay tatawaging malamig na hangin. Kapag nalason, gaano man kataas ang panloob na lakas ng isang tao, hindi nila mapipilit na ilabas ang lason ng may lakas sa loob. Sa katunayan, nang makita niya ang tala sa bote, halos nahulaan ni Huang Feng ang pinagmulan ng bagay na ito. Matapos basahin ang paglalarawan, alam din ni Huang Feng na hindi mali ang kanyang hula. Ang bagay na ito ay ang makamandag na gas na ginamit ng general ng Zixia upang lason ang mga tao ng sektang pulubi sa kagubatan ng aprikot sa mundo ng demigods and semi-devils. Hindi inaasahan ni Huang Feng na talagang makukuha niya ang ganoong bagay sa pagkakataong ito. Iniisip ang scroll na nag-record ng wave-like subtle steps at ang Dark North Divine Art, pati na rin ang picture album na nag-record ng Six Pulses Godly Sword, at sa pagkakataong ito, nakuha rin niya itong Gentle Breeze of Sorrow. Tinansya ni Huang Feng na hindi magtatagal bago niya makuha ang ika-4 na item mula sa mundo ng demigods and semi-devils. Mukhang kailangan ko na talagang pumunta sa mundong ito. Inilagay ni Huang Feng ang bote sa kanyang kamay sa storage ring at bumulong sa sarili. Si Huang Feng ay medyo curious pa rin at nananabik sa mundo ng demigods and semi-devils. Sa marami sa mga nobela ng Old Manjin, masasabing ang mga karakter sa demigods and semi-devils ay may mas mataas na martial arts. Maging ito ay North Qiaofeng, South Merong, Duanyu, Zushu, o ang state teacher ng Tubo, Jiu Mazi, lahat ito ay mga taong may malalim na martial arts. Not to mention, may nakatagong expert din, ang Sweeping Monk, sa Shaolin Temple. Ang kasalukuyang lakas ni Huang Feng ay nasa first-rate realm na. Bagamat kakapasok lang niya sa first-rate realm, kung pupunta siya sa isang ordinaryong mundo ng Wuxia, itinuring ni Huang Feng na magagawa niya ang anumang gusto niya. Gayunpaman, sa mundo ng demigods and semi-devils, ito ay lubhang mapanganib pa rin. Hindi siya maaaring ituring na isang nangungunang eksperto dahil napakaraming first-rate masters doon. Maging ang 4 great villains ay first-rate masters, hindi pa banggitin ang mga bida. Sa makatuwid, kung talagang pumunta siya doon, hindi nang ahas si Huang Feng na maging pabaya. Sa makatuwid, nakahiga si Huang Feng sa kama. Bihira lang na ayaw niyang pumunta sa kwarto ni Su Yamo ngayong gabi. Sa halip, naglabas siya ng ilang bersyon ng Demigods and Semi-Devils, mga kaugnay na pelikula, at ang orihinal na bersyon ng nobela ni Old Manjin para basahin. Nakakita pa siya ng ilang doujinshi na nobela tungkol sa demigods and semi-devils sa internet upang madagdagan ang kanyang pangunawa sa mundong ito. Noong nakaraan, kapag siya ay na-teleport, si Huang Feng ay walang gaanong alam tungkol sa mga mundong iyon. Bago siya na-teleport, hindi siya nakapaghanda ng maaga. Maaari lamang siyang umasa sa kanya upang umangkop sa lalong madaling panahon pagkatapos niyang makarating doon. Ang tanging naitanong niya sa paligid. Ang oras na ito ay malinaw na naiiba. Kaya niyang maghanda ng buo bago siya ay teleport ng storage box. Sa kabilang banda, medyo nagulat si Su Yamo na hindi siya pinuntahan ni Huang Feng ngayong gabi. Gayunpaman, mabilis siyang nakatulog. Malamang naisip niya na nagpunta si Huang Feng sa isang party ngayon at bumalik ng huli. Masyado siyang pagod. Kinabukasan, naalala pa rin ni Huang Feng ang kasunduan kay Wu Hao. Tinulungan niya siyang makipag-ugnayan sa ilang matataas na opisyal sa Jiangzhou City at sinabi sa kanila ang tungkol sa sitwasyon ni Wu Hao. Ang mga taong iyon ay sumang-ayon na makipagkita kay Wu Hao. Hindi alam kung dahil binigyan nila ng mukha si Huang Feng o dahil si Wu Hao ay isang investor. Matapos sabihin ni Huang Feng kay Wu Hao ang tungkol sa sitwasyong ito,
hindi na siya nasangkot sa bagay na ito. Sa ngayon, ginawa niya ang kanyang makakaya para kay Wu Hao. Para sa iba pa, hinayaan niya si Wu Hao na gawin ito mismo. Hindi na kailangan pang ipagpatuloy niya ang pakikisangkot. Bagamat medyo nadismaya si Wu Hao, kung tutuusin, medyo malaki pa rin pala ang mukha ni Huang Feng. Kung naruroon si Huang Feng, magiging mas maayos ang kanyang pag-uusap at mas mataas ang rate ng tagumpay. Gayunpaman, dahil napagpasyahan na ito ni Huang Feng, wala nang ibang pagpipilian si Wu Hao. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay salamat na sa tulong ni Huang Feng. Hindi siya makahingi ng sobra. Siyempre, ang hindi alam ni Huang Feng ay hindi talaga siya pinasalamatan ni Wu Hao sa kanyang puso sa pagtulong kay Wu Hao. Sa puso ni Wu Hao, si Huang Feng ay isa lamang bumpkin ng bansa mula sa kanayunan. Hindi siya karapat-dapat na ikumpara sa kanya. Hindi niya alam kung anong klaseng swerte ang mayroon siya sa mga resulta ngayon. Gayunpaman, mababa pa rin ang tingin niya kay Huang Feng sa kanyang puso. Hiniling pa niya kay Xiaobing na imbestigahan ang sitwasyon ni Huang Feng. Matapos ni Xiaobing ang imbestigasyon, gagamitin niya ang tagumpay ni Huang Feng para nakawin mismo ang tagumpay ni Huang Feng. Hindi nagtagal matapos ibaba ang tawag ni Wu Hao, nakatanggap si Huang Feng ng pribadong tawag mula kay Secretary Tan. Ang tawag na ito ay personal niyang ginawa, hindi ni Secretary Zhang. Pribadong usapin din iyon. Ito ay tungkol sa paghiling kay Huang Feng na tumulong sa pagluluto noon. Dumating ang kanyang kamag-anak kaninang hapon. Gusto ni Secretary Tan na hilingin kay Huang Feng na pumunta sa kanyang bahay sa gabi upang tumulong sa pagluluto at tingnan kung ito ay epektibo. Kaugnay nito, tiyak na walang dahilan si Huang Feng para tumanggi. Hinihintay din niya ang bagay na ito. Kapag natapos na ang usaping ito, maaari na niyang ayusin ang pagpunta sa ibang bansa. Sa makatuwid, mas maagang natapos ang bagay na ito, mas maaga siyang makakaalis. Kabanata 1170, kalahating araw sa umaga, hindi na muling pumunta si Huang Feng sa Spacetime Entertainment, ngunit muling bumili ng malaking pagbili. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang ilang mga blanko na merkado sa Spacetime. Kahit gaano pa karami ang nabili niya ay kaya niyang ibenta lalo na sa Apocalypse na kalalabas lang niya. Ang kaayusan ng lipunan doon ay nawasak ng mga zombie, at maraming bagay ang kailangan para muling mabuo. Lahat ay kailangan, at walang pamilihan para sa kanila. Bumili si Huang Feng ng 1 yuan dito, ngunit maaari niyang ibenta ito ng 50 o kahit 100 yuan doon. Malaki ang tubo. Gayunpaman, dahil si Huang Feng ay bumibili ng parami ng paraming mga item, naramdaman din niya na ito ay medyo hindi naaangkop. Kung tutuusin, dahil sa sobrang dami niyang binibili, marami sa mga iyon ang inihatid sa mga bodega na iyon ng mga nagbebenta. Mabuti kung nangyari ito ng 1 beses o 2 beses, ngunit kung ito ay nangyari ng maraming beses, ito ay pumukaw ng hinala. Kung tutuusin, maraming mga bodega dito, ngunit kung ang mga kalakal ay naihatid ngunit hindi ipinadala, ito ay malinaw na walang saysay. Gaano man kalaki ang isang bodega, may panahon na mapupuno ito. Kaya naman, sa pag-aalalang ito, si Huang Feng ay hindi mismo lumapit, ngunit hinayaan ang mga alipin na nakakuha ng ID card na lumapit at hayaan silang umupo ng ilang mga bodega sa iba't ibang lugar sa Jiangzhou, at maging sa ibang mga lungsod sa lalawigan ng Qing. Sa hinaharap, kapag bumibili ng mga bagay, ang mga bagay ay hindi kailangang dalhin sa isang lugar. Pagkatapos kumalat, maaari rin itong alisin ang hinala ng ibang tao at hindi mailantad. Upang makapagrenta ng mga bodega, naging abala si Huang Feng hanggang tanghali. Noon lang niya naalala na may appointment pa siya kay Ye Zikheng, kaya nagmadali siyang pumunta sa appointment. Sorry, na-late ako. Nang dumating si Huang Feng sa lugar kung saan nagkasundo ang dalawa, naroon na si Ye Zikheng. Walang ibang tao sa private room na ito, ibig sabihin, ngayong kainan sa tanghali, silang dalawa lang. Kung bakit siya inimbitahan ni Ye Zikheng sa pagkain na ito, malamang na. Naiintindihan ni Huang Feng sa kanyang puso. Dapat ay nagpapasalamat siya sa tulong niya kahapon. Siyempre, posible rin na bumuti ang kalagayan ng kanyang pinuno, kaya gusto rin niyang magpasalamat. Hindi ka late, maaga ako. Sinabi ni Ye Zikheng, hindi pa ako nakakapag-order ng mga pinggan. Makikita mo kung ano ang gusto mong kainin. Hindi mataas ang sweldo ko ngayon,
kaya hindi mo ako maaaring dayin. Nang marinig ang biro ni Ye Zikheng, ngumiti din si Huang Feng at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi kita kakainin hanggang mamatay. Nag-order si Huang Feng ng 2 pinggan at inilapag ang menu. Kinuha muli ni Ye Zikheng ang menu at nagpatuloy sa pag-order. Anya, nagbibiro lang ako sa'yo. Huwag kang mahiya, huwag kang mag-alala. Alam ng pinuno ko ang pagkain na ito. Normal na pagkain lang yan. I'll reimburse ka niya pagkatapos. So customer mo ako ngayon. Tumawa si Huang Feng. To tell you the truth, I'm treating you to a meal today to thank you sa pagtulong mo sa akin kahapon. Siyempre, ito rin ay para sa pagtulong sa ating bayan. Kaninang umaga, pumayag si Director Hu na ibigay sa amin ang pondo, at ang pondo ay ililipat sa lalong madaling panahon. Isa pang dahilan ay gusto kong bumisita ka sa ating bayan at tingnan kung mayroong anumang bagay na nagkakahalaga ng pamumuhunan. Kaya't ang pagtanggap ng mga customer na ito ay hindi isinasaalang-alang sa publiko, pondo. Manguhunan sa iyong bayan. Hindi masyadong nagulat si Huang Feng na pumayag si Director Hu na maglaan ng pondo. Anyway, para kay Director Hu, hindi mahalaga kung kanino niya inilaan ang pondo. Kung ay lalaan niya ang mga pondo sa bayan ni Ye Zikheng, hindi siya lalabag sa mga patakaran. Bibigyan din niya ng mukha si Huang Feng. Maaaring matulungan siya ni Huang Feng sa harap ni Secretary Tan sa hinaharap. Ang ikinagulat ni Huang Feng ay si Ye Zikheng ay talagang dumating na may isang misyon ngayon. Gusto niya talagang mamuhunan si Huang Feng sa kanilang bayan. Hindi masama. Tinawag ni Ye Zikheng ang waiter at iniabot ang menu na inorder niya sa waiter. Pagkatapos ay tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, hindi ako magsisinungaling sa iyo. Ang mga kondisyon sa ating bayan ay hindi masyadong maganda. Gayunpaman, ito ay tiyak na dahil dito na tayo ay lubos na tinatanggap ang mga gustong mamuhunan, at tayo ay lubos na makikipagtulungan. Hindi mo kailangang mag-alala na may nanggugulo. May specialty ka ba dyan? Tanong ni Huang Feng. Umiling si Ye Zikheng at sinabing, maraming tao sa ating bayan ang nagtatanim ng mansanas. Gayunpaman, ang mga mansanas ay itinatanim sa maraming bayan at nayon, kaya hindi ito espesyalidad. Bahagyang kumunat ang noo ni Huang Feng, ngunit agad niya itong naisip. Noong siya ay nasa Jiaochu Village, hindi ba siya nakipagkontrata ng maraming bukirin para magtanim ng mga gulay? Ganoon din sa bayan ni Ye Zikheng. Bukod dito, ang mga salita ni Ye Zikheng ay nagpaalala lamang kay Huang Feng na sa Jiangzhou, maraming bayan at nayon ang nagtanim ng mansanas. Sa makatuwid, ang presyo ng mansanas ay hindi mataas. Kahit nasa maraming lugar, hindi sila maaaring ibenta. Kung bibilhin niya ito, hindi dapat mataas ang presyo. Bukod dito, nagpapasalamat ang lokal na pamahalaan sa kanya. Pagkatapos niyang bilhin ito, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagbebenta. Sa China, ang mansanas ay talagang isang pangkaraniwang prutas. Ang presyo ay hindi mataas, ngunit sa ibang mga space-time, ang bagay na ito ay hindi makikita. Hindi bababa sa ilang space-time kung saan may ahente na si Huang Feng, may mga mansanas sa space-time kung saan naroon ang robot. Sa ibang mga space-time, ang prutas na ito ay hindi umiiral. Sa makatuwid, kapag ang bagay na ito ay napunta doon, hindi ba ang presyo ay itatakda sa kanyang sarili? Kung ang mga mansanas ay magiging sikat o hindi, si Huang Feng ay hindi masyadong nag-aalala. Naniniwala siya na hindi dapat magkaroon ng problema. Bukod dito, kahit na hindi sila sikat sa isang space-time, hindi ito magiging masama sa lahat ng space-time. Kung ganoon, maaaring ibenta ang mga mansanas na ito at maaari pa siyang kumita ng malaki. Sa makatuwid, sinabi ni Huang Feng kay Ye Zikheng ang tungkol sa kanyang ideya ng pagbili ng mga mansanas at pagkontrata ng lupa. Siyempre, si Ye Zikheng mismo ay sumang-ayon. Gayunpaman, siya ay isang maliit na miyembro ng kawani pagkatapos ng lahat. Hindi siya makapagdesisyon mag-isa, maaari lamang siyang bumalik at magtanong kay Secretary Ziyang. Noon lang siya nakapagdesisyon. Gayunpaman, sa anumang kaso, natapos niya ang gawaing ibinigay kay Kalihim Ziyang. Sa makatuwid, napakaganda ng mood ni Ye Zikheng. Kasabay nito, lumalim ang kanyang pasasalamat kay Huang Feng sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay si Huang Feng ang nag-aalaga sa kanya. Kung hindi, maaari siyang pumunta sa ibang mga lugar upang bumili ng mansanas at lupang kontrata.
Hindi na kailangang pumunta sa lugar kung saan siya naruroon. Sa makatuwid, ang nagpapasalamat na si Ye Zikheng ay sinamahan si Huang Feng na uminom ng marami. Sa huli, hindi nalasing si Huang Feng, ngunit hindi na kinaya ni Ye Zikheng. Tulala siyang bumalik. Nag-aalala si Huang Feng kung maaari ba siyang gumising ngayon at bumalik kasama ang kanyang pinuno. Ang usapin ni Huang Feng tungkol sa pagkontrata ng lupa ay, syempre, ay hindi napagpasyahan ngayon. Matapos kontratahin ang lupa sa Jiaochu Village noong nakaraang pagkakataon, nagkaroon siya ng ideya na ipagpatuloy ang pagkontrata ng lupa sa ibang mga nayon upang magtanim ng mga gulay at prutas. Gayunpaman, wala siyang panahon para ipatupad ito noon. Sa pagkakataong ito, muli niyang nakilala si Ye Zikheng, kaya sumabay na lang si Huang Feng.